Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay City ng Agosto, August 7, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:39 na po ng umaga. 6:39. Kaya bibilisan ko na po. Ah, Miyerkules po. At medyo madilim. Parang uulan. Opo. Makulimlim. Kaya medyo yung background ko ay medyo madilim pa. Pero mamaya makuha na siguro yan, ano. Mag-aalas 7. Ang tatalakayin ko po ngayon ay itong security pala ni Sarah ay napakamahal. Opo, ang title ko po ay napakalaki pala ng gastos sa security ni Sara Duterte. Opo, nahagip din yan doon kahapon, doon sa hearing nila Robin Hood Padilla at saka Bongo at saka ni Bato de la Rosa. Nahagip, pero pinaghiwalay ko kasi ayaw kong ihalo eh. Hiniwalay ko itong security ni Sara Duterte ay napakalaki pala ng gastos. Kasi isiningit nila doon eh, kinukumplin daw nila bakit daw tinanggalan ng 75 police personnel yung security ni Sara. Ayan ang sasagutin po natin. Hindi ba? Ngayon, nag-search po ako kahapon. Habang nasa opisina ako ay nag-search ako. Sandali ayan. Napakalaki pala ng gastos dyan sa security ni Sara. Opo. At hanggang ngayon, bagamat siya ay tinanggalan na ng security personnel na 75 ata na police personnel, ay mas malaki pa pala ang number ng security men niya kisa kay Marcos. Kaya lang hindi ko makita sa Google kung ilan talaga kay Marcos. Ay ayaw siguro dahil ay security nga yan eh. Detail yan eh. Hindi binabanggit kung ilan, pero ang sinabi lang nila mas malaki pa raw yung security personnel ni Sara Duterte. Ngayon ay ikumpara naman natin na andyan po, mababasa nyo dyan, ito sa cursor ko, ayan Leni Robredo has only, nung Vice President po siya, has only 78 security men. Ayan po ang kaibahan. Sa ngayon, na-google ko rin, ay si Sara Duterte ngayon ay mayroon na lang siyang 320 na security men. Kung i-multiply ko po ito sa 25,000 pesos per month ang sahod noong 320, aywan ko kung AFP ito o combine na ito ng pulis. Pero ipagpalagay natin na AFP lang ito, yung 25,000 ang sahod. General average po yan ng sahod ng mga AFP ngayon. Ginugol ko po yan kahapon. Ay sa isang buwan po, ang gastos dyan ay 8 million per month. Kayo po ang mag-multiply. Ay ako po ay engineer ako eh. Ay simple lang itong ganito eh. 320 AFP personnel times 25,000 per month is equal to 8 million pesos per month. Ngayon, yung remaining naman na 31 policeman, ay ang average pala ng sahod ngayon ng policeman dyan sa atin ay 35,000 pesos. Kasi mga graduate po ito eh. Opo. Marami akong natulungan din na
kwan na kamag-anak ko na yung nagkwan ng criminology. Humihingi sila sa akin ng advice. Ina-advisean ko sila na ituloy-tuloy nyo lang kayo sa pulis o fireman o kung ano yan. Ay malaki pa lang sahod nila, 35,000. 35,000 per month times 31 ay umaabot po ito ng 1,000,000 din per month. Ngayon, yun namang tinanggal na pulis ay ito po 75 na pulis times 35,000 pesos per month ay 2.6 million per month. Na ngayon ay magagamit na yan sa iba. Ayan po. So, ipagpalagay na lang natin na yung 320 na lang na personnel times 25,000 pesos per month. 8 million po per month. Adi ang laki niyan. Which is times 4 doon kay Lene, doon sa 4.1. 320 divided by 70, 4.1 times 4 na lang kamo. Nung kay Lene. Kaya napakalaki po niyan. Hindi ba? Kayo na po ang magkwan. Kayo na po ang humusga. Pero mahahagip ko yan, bakit ganun? Bakit ganyan? Biblia po ang gagamitin natin. Opo. Ngayon ay ang kuwang kasi dyan, ito si Robin Hood Padilla, nagmamagaling. Ay ang tanong naman niya ay walang kwenta. Walang kwenta po yung tanong nyo, Robin Hood Padilla. Ang tinatanong niya ay, may political pressure ba? Pwede niyong sagutin. Sabi niya, pwede namang hindi. Sabi niya kaya nga walang kwenta ang sagot ko dyan dalawa. Mayroon at saka wala. Kaya nga walang kwenta At saka si Bato de la Rosa, sabi niya, mayroon yan, sabi niya. Sa experience niya, mayroon. Kaya nga dalawa ang sagot ko dyan Pero itong nasa serbisyo, hindi nila sasabihin yan. Kasi maraming pressure yan May pressure din sa taong bayan Natanggalin na yan May pressure din sa higher ups. Natanggalin niya. May pressure din sa iba, mga dating kasamahan ni Sara Duterte siguro, mga congressman, mga senador, huwag tanggalin yan. Kaya lahat po naandyan ang pressure. Wala ngang kwenta yung kwan Walang kwenta yung tanong na yan. Tinatanong niya na mayroon po bang political pressure? Pwede niyong sagutin, pwedeng hindi po. Sabi niya Ay kalukuhan yan. Nagsasayang lang kayo ng oras dyan. Kasi kahit anong sagot dyan pwede. Kung ako ang tatanungin dyan, ay gusto ko matanggal yan kasi gastos lang yan At yung sigurong karamihan sa mga Pilipino, lalo na yung wala nang makain, nagbabayad ng buwis, hindi ba? Pagbili mo ng gatas, sardinas, bigas, krudo, nagbabayad ka na ng tax dyan. Halos wala nang makain ng mga tao. Tapos ganyan 8 million po per month sa security personnel lang. Naku, grabe po yan. Hindi ba? Ngayon, ito naman si Bato de la Rosa ay wala ding kwenta ang sinasabi. Siguraduhin daw ang security ni parang ganun po kasi kinuwang ko na sinamarize ko na kasi ang dapat ang gusto niyang sabihin, siguraduhin daw ang security ni BP Sara. Ay mali po yan. Mali po yan. At yan ang ipapaliwanag ko. Yan ang ipapaliwanag ko po. Mali po yan. Napakalaking mali yan. At saka hindi nyo na dapat ay
sinasabi ang ganyan. Yan po ay procedural matters lang yan. Opo, hindi dapat dyan. At yun nga, mali yan. Biblia po ang gagamitin ko, ano? Pero bago ang lahat po, ay hayaan nyo muna mga kababayan, mga minamahal, na batiin ko muna itong mga subscriber po natin. Ito po sila, ano? At salamat po sa inyong lahat. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Olalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jus Salan, Elenita Skrapler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Ben Pono, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querticu, Juna M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ebaston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, June Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Elay, John D5, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Dennis Magno, Carl Aman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dogardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang nire-recommenda ko na mga vloggers na ating suportahan at panoorin po palagi. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Inso Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Creel Castro, at saka si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila, at nakikita ko po na para po sa bayan, kaya sila nagbablog. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na Ang topic po natin ngayon ay ito nga, napakalaki pala ng gastos sa security ni Sara Duterte. At yan, nilatad ko na, 8 million per month po ang pasahod lang po yun, pasahod. Wala pa yung mga transportation at saka yung mga ibang allowance. Ngayon ay naandito na tayo sa siguraduhin daw ang security ni VP Sara. Yun ang clamor, yun ang hinihiling nitong tatlo. Ayan po, na mali po yan. Pero bago ako magtuloy-tuloy, nakalimutan ko kahapon yung binabanggit ko na makinig kayo ng mga meeting ng OPEC countries. Opo, na kung saan ang invite ang mga tao doon na nakikinig sa kanila, hindi pwede magsalita. Opo, isinusulat lang nila ang gusto nilang sabihin sa kapirasong papel at ibibigay nila doon sa member mismo ng OPEC countries.
yung representative ng OPEC countries. At doon, kung may kakilala ka, doon mo ibigay. Kung babasahin niya, salamat. Pero kung hindi niya basahin, wala ka nang pakialam. Hindi ba? Ganun po yan. Oh. Ay dito, yung nangyari dyan, dyan sa hearing na yan, yung invited guest nila, nabugaw pala yun. Yung babae, bugaw pala yan Napakinggan ko kagabi sa sinabi ni Arlene Stone, bugaw yan, matandang kwan na yan. Isa na yan sa pinakamatanda. Dyan, na nagbubugaw na. Ayan pala. Ay, babawiin ko yung sinabi ko kagabi, kahapon. Ay yan, kwan pala yan. Drama lang pala yan. Opo, hindi pala totoo yung sinasabi niya na kwan. Tapos pinasalita na pinayagan naman ni Bato at sa kanya ni Robin Hood Padilla. Mali po yan. Manood po kayo ng meeting dyan sa OPEC countries. Opo. Hindi pwede magsalita ang mga invited guests o magsalita man yes or no lang o kaya kung ano yung tanong. Ganun po yan. Ito po ang reason ko bakit mali po yang sinasabi ni Bato de la Rosa na siguraduhin ang security ni Sara. Mali po yan. At parang iniaatang niya sa balikat ng security na nanggaling sa Davao. Mali po yan. At Biblia po ang sasagot yan. Ito po ang sinabi ni Jesus Christ. John 10, verse 12. But a hireling who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf catches the sheep and scattered them. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Ito po ay patungkol ito sa bayaran, hireling. Opo, yung mga security escort na yan, ay binabayaran po yan. Kaya kung nakita nila na delikado na ang kalagayan, hindi nila itataya ang buhay nila dyan. Maniwala na po kayo sa Biblia. But the hireling, he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. Iiwanan niyang mga tupa na yan. Opo, pag nakita nila na delikado na ang buhay nila kasi yung wolf ay hindi nila kaya. Dumarating yung sumisila. Hindi ba? Iiwanan nila yan. Ang sabi po ni Jesus Christ. And the wolf catches the sheep and scattered them. Ayan, Ngayon, ano bang pinagmulan nito? Ito sa 11 po, sa 11, I am the good shepherd, sabi ni Jesus Christ, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ayan po, iniaalay nila ang kanilang buhay doon sa tupa. Itataya nila ang kanilang buhay kasi sa kanila yung tupa. Pero yung mga hireling, tatakbo po yan. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Ngayon, ito ba mga security man na ito, hireling ba ito? Opo. Sinisweldohan po yan alangan naman na itataya nila ang buhay nila dyan sa ganyan. Hindi. May pamilya din sila. Iisipin nilang pamilya nila Itataya nila ang buhay nila sa pamilya nila. Pero dyan sa ganyan, marami na po akong, sa edad ko pong ito, magsi-66 na ako, marami na po ako na nakausap ng mga sundalo, mga security men, na pag walang gira o walang labanan, laban tayo, sabi nila, lalabanan natin sila yan. Ganun yan. Pag nakaupo lang sila, pakapi-kapi, hinihimas lang yung Armalite, ganyan, lalaban tayo, sir. Pero pag nagkaputukan na, wala na yan. Kanya-kanya ng tago yan o kaya iskapo na yan. Ganun lang po yan. At para po maniwala kayo sa akin,
example natin si Muammar Gaddafi. Example lang po ito, nung narinig ng Allied Forces yung boses ni Muammar Gaddafi na naandun sa 75 convoy na mga vehicle. 75 po yan o 70 lang ata. Basta 70 yan na convoy. Narinig yung boses niya. Ang ginawa po ng Allied Forces, nagpalipad na ng 2 missile. Opo, na-confirm na yung boses na andun sa convoy. Nagpalipad na ang Allied Forces galing ata sa barko. 2 missile po ang pinalipad. Ang unang missile, pinadapo dun sa hulihan. Wasak po ang, aywan ko kung 5 sasakyan. 5. At yung mga tao dun, yung mga security man, hindi nakapag-alis ng seatbelt. Nasunog sila. Ganun po ang missile At yung pangalawang missile, doon pinatama sa unahan ng convoy. Ang dami pong sasakyan ang nawasak. Hindi ko alam kung 7 o may 10 na nawasak. Ganon din, yung mga security men, hindi nakapagkasa, hindi nakaalis sa seatbelt. Nasunog, halos hindi na sila makilala. Ano po ang ginawa ng mga security men? Ay 70 convoy yan, ay adi mayroon pang mayroon pang mga 50 na vehicle yan na convoy. Nagtakbuhan na. Iniwan na si Gaddafi. Iniwan na nila. Pumunta na sila sa mga bahay-bahay. Nagtago na sila. Ang naiwan si Gaddafi. Sumuot ngayon sa imburnal at yung mga trusted na security men. Siguro mga kamag-anak niya. Opo, pero hinuli sila ng taong bayan. Mga paslit, hindi ba? Ayan po ang sinasabi, the hireling will flee. Hindi ba? Bakit sasabihin ni Bato de la Rosa na sisiguraduhin? Mali po yan. Maniwala na po kayo sa Biblia. The hireling will flee when they see danger comes. Pag nagkaputukan yan at alam nila na delikado sila, tatakbo yan. Ngayon, kung pwede siguro kung pantay lang ang laban, pwede siguro. Pero kung alam nila na dihado sila, hindi mo na makita yan. Ito din ang nangyari kay Abu Sabaya. Nahihirapan ang AFP, ang pulis natin na hanapin siya. Kasi nga, mga kaalyado niya ano ang ginawa ng US Navy, yung Navy SEAL. Navy SEAL ang tumira dyan Kumuha sila ng isang kasamahan ni Abu Sabaya na pwedeng mag-traidor. Ayan po. So, ano yun? Di, hireling din yun binayaran nila, pero kasama yan ni Abu Sabaya at yung pakbag ni Abu Sabaya, nilagyan ng sensor. Ipagpalagyan natin palara, nilagyan ng palara, na yung palara na yan nakikita doon sa itaas. Kaya kahit saan siya pumunta, sumakay siya ng bus o sumakay siya ng bangka, kitang-kita siya kung saan siya pumupunta. Kasi yung backpack niya may palara. Ay nung naandun na siya sa dagat, sa bangka, sumakay ng bangka daw tinira na siya doon. Ganun po yan. At aywan lang natin kung namatay siya kasi hindi nakuha ang bangkay Mismong kasamahan niya ay tumanggap ng bayad. Hindi ba? Iyan po ang mga lesson natin para ilagay lang yung sensor o yung palara na nakikita daw yun sa mayroong dyan sa itaas mayroong hindi natin nakikita yan pero mayroong satellite yan sa itaas. At ang pangatlo ay ito si Adolf Hitler, hindi ba? Nung sinabihan siya
ng general of the ammunition niya, "Sir," sabing ganon, "Sir, isang araw na lang, sir, ang ammunition natin. Wala na tayong bala, sir." Oh. Anong ginawa ni Adolf Hitler? Oh. Nung alam niya na makukubkub na siya, ay ang kukubkub pa naman sa kanya ay walang patawad. Mga Ruso, mga bear, symbol sila ng bear, ay talagang kumakain ng tao yan. Yung mga bear, walang patawad yan. Kukubkubin na siya. Anong ginawa niya? Pumasok na siya doon sa dungeon niya, yung ginawa ng dungeon. Oh, at doon na siya nagpakamatay, nagbaril sa sarili. Ayan po hindi ba? Anong nagawa ng mga security man niya? Wala. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kung may utang, may pagbabayaran po yan. At wala po tayong magagawa dyan. Ang tawag ng iba diyang kapalaran o tadhana. Pero ako po ay Diyos po ang kwan yan. Nagbibigay ng mga pagkakataon o mga sirkumstansya. Hindi ba? Oh, may utang ka, adi may babayaran ka. Ayan po naman ang tinuturo ng Kristyanismo eh. Whatever you sow, you will reap. Hindi pwede yan na siguraduhin ang security. Hahagipin ko po yan mamaya Ito muna Punta na po ako dito sa kwan. Itataas ko lang po kasi hindi nababasa. Sa 1 Timothy po 6:17, ayan po. Instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God who richly supply us with all things to enjoy. Ayan po ang sinabi ng Biblia. Hindi ba? Basahin ko lang po ulit para maintindihan natin at iuugnay ko na ito bakit mali yan. Mali yang magtitiwala ka dyan sa mga security men na yan. Magtiwala ka po sa Diyos. Pero wala kang magagawa kung ikaw ay may atraso. The wicked flee when no one pursue him. Kaya hindi na ako nagtataka bakit ganyan ang pag-iisip nila. Kasi iisang grupo sila yan eh. Oh. Kung may atraso ka, ay talagang kailangan mo ang napakalaking security personnel. Oh. Kasi lahat ng tao na sa likod mo, iniisip mo, kalaban mo na eh. Ayan po basahin ko lang po ulit mga kababayan, mga minamahal Instruct those who are rich in this present age or in this present world not to be conceited. Huwag man loloko, hindi ba? Or to fix their hope on the uncertainty of riches. Ayan nga ang ginagawa nila eh. Nagtitiwala sila sa kanilang kayamanan, sa kanilang kapangyarihan, sa security personnel. Ay sabi dito, huwag niyong i-fix dyan ang inyong hope kung hindi sa Diyos, but on God who richly supply us with all things to enjoy. Ayan po ang sinasabi ko. Hindi ba? Kaya mali yan. Kahit na dublihin mo yan, gawin mong ang gastos mo dyan ay trillion. Wala din yan kasi may pagbabayaran po eh. May pagbabayaran po. Ni-research ko ulit yung The Wicked Flee. Ni-research ko ulit kahapon eh. Ay mayroong isang pastor na nagsalita doon na ang sabi niya, hindi lang sa isang tao yan, sabi niya. Grupo yan, sabi niya. Grupo yan. The wicked flee when no one pursue. At ito na nga, grupo nga sila eh. Totoo yung sabi ng pastor. At yan ay binanggit yan ni Solomon dahil yung anak niya naging wicked na. At dahil sa wicked na, yung mga sumunod pa na generation, kaya sila ay tumakbo nung sila ay sinalakay ng mga Babylonians at sila ay naging alipin. Superpower sila nung kapanahonan ni Solomon. Pero the wicked flee nga eh. Naging wicked sila, naging corrupt. Ganun po yan. Ang sabi ng pastor na nabasa ko kahapon, maganda yung explanation niya. Grupo yan, sabi niya. Kaya sila ay tatakbo. Kaya nga ito,
hinahamon nila na bigyan ng security personnel si VP Sara. Ay kasi nga may pagbabayaran yan eh. Oh, hindi ba? Ayan po ang pinapanhik ko po sa inyo. Samantalang si VP Leni ay wala namang atraso, kaya 78 lang sa kanya. Security personnel ay si VP Sara ilan? Oh, 400 plus dati. Naniniwala ba kayo dito sa Biblia? Ay kayo na po ang bahala. Hindi ba? May atraso sila, kaya yan ang sinasabi nila. Kailangan namin ang security. Atraso po yan eh. Pero wala silang magagawa dyan kasi nga it is God who gave us both the will and to do. Yung to do, the circumstances to do, or the power to do. Wala po kayong magagawa dyan kung may atraso kayo. Ayan po ang pinamamanhik ko dito. Oh, may atraso ba kayo? O Bato de la Rosa, may atraso ba kayo? O hinahabol ba kayo ng ICC? Si Kibuloy, o nagtatago ba? May atraso eh. Ayan po. Maliwanag pa po yan sa sikat ng araw. Kaya nga ginagamit ko po ang Biblia. Para no question asked, hindi ba? O sige po, hanggang dito na lang po at medyo mahaba na, no? At dinadalayan ko po, bago po ako mag-umpisa, mga kababayan, mga minamahal, ay sana yung nakikinig sa akin ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Ayan po ano. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po ano. Good morning po. Hello po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Ano, salamat po ng marami. Salamat po.